Hello guys, so good evening. This is your Kotek Alada Marino signing on. Alright, peace out. Peace out na pati. And ito, na-encounter nyo na ba to? Na-drain siya, yung black na drain. Then nilagyan ng bagong ink. Yan, punong-puno na. Then wala nang black, faded na din. As in totally wala na. Nag-perform na si customer ng head cleaning 10 times na. Then nag-ink flashing na siya sa one time. Then wala talaga, as in wala talagang black. So ano yung gagawin natin kapag nasa ganoon tayong scenario. Then the same time, so since nag-perform ng head cleaning and ink flashing, yung capacity to print niya naubos na din. Kumbaga nasa near to full na yung kanyang ink pad. Sabi doon, need Epson service, contact service. So yung gagawin natin ngayon guys, ito yung step. Palagi ko na itong ginagawa. Pero ulitin natin para at least doon sa mga bago, doon sa mga nakapanood ng mga unang video ko. So thank you so much. Then doon sa mga bago, then panoorin nyo to. Kung sakaling nawalan kayo ng yung na-drain, as in totally na-drain or nawalan ng ink dito sa kanyang tank, any color, ito yung gagawin ninyo ha. Yan, power off muna natin. Unahin muna natin yung Unahin muna natin dito sa loob guys. Yan. Ito dumaan na pala to sa akin. Kasi ito yung palatandaan ko palagi. Nilalabas ko na to. Yan, unplug muna natin. Yung usual na ginagawa natin ay ganito. So, kuha tayo ng 10 mm. 10 ml pati. Parang size na yun ng bakal 10 ml na syringe. Then, putulin yung dulo. Dito lang. Yung sa nozzle niya para lumabas yung pinakang nozzle. Then, ang purpose kasi nito para higupin natin yung ink dito. Yan. Tanggalin natin to guys. So, wala daw yung black. So, ito lang na magagawin natin Yan. Push. Push guys, push. Then higupin, hugutin. Yun. Hanggang sa magkaroon siya ng ink. Ayun 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 ang ink Yun, di ba? Yan tapos na. Yan. Pakialaman lang natin to kasi ito lang naman may problema daw. Tingnan natin lahat. Ayun. Itong magenta, lagyan na din natin. Higupin na din natin yung magenta para magkaroon siya ng ink. Yun. Pero yung pinakang concern talaga, yung black. That's it. Busin na natin to guys. Para at least, yun. Kaya pa ba ng natin? Syringe natin. Push na ng konti para mahigop ba natin yung yellow. Okay pa, pero may gap na siya guys. Push natin, higupin para mawala yung gap. Dapat kasi kung may gap dyan, may hangin dyan guys, nakikita nyo, dapat continuous yan. Kagaya dyan kung may gap or mayroong hangin, dapat mawala yung hangin na yon para continuous yung flow. Doon kasi nawawalan niya ng kailangan natin mag-perform ng head clean, mga ganon. Kapag nawawalan siya ng pag may gap na or may hangin. So, dapat continuous yung flow. Yun yung pinaka number 1 na gagawin natin, guys. Right, balik na natin. Hindi ko na ito binaklas. So, ganyan na lang. Okay, yan, ganon ko simple, diba? Yan. Alright. Anyway, yung McDonald's dito sa Sipocot, malapit lang sa bayan ng Lupi. Kasi ako nasa Lupi, Camarines Sur. So, sunod na bayan is Sipocot, Camarines Sur. Open na yung McDonald's, guys. Yan, pwede tayong kumain doon. Pasyalan nyo naman ako guys kung sakaling meron kayong extra money,
then makapunta kayo dito sa lugar namin, then you are welcome, then pwede ko kayong turuan. Kahit saan lupalop pa naman kayo ng mundo. Okay, pwede kayong pumunta dito sa bahay. Okay guys, so tinapon ko na yung yung waste ink. Then ito naman yung next move natin. So ito hindi talaga natin may iwasan na maduman yung kamay natin. So yung pinaka main problem nga nito, so sabi ko nga, na-drain siya, then nag-head cleaning si customer. Then yun, naubos na yung capacity to print niya. Then ink service, kumbaga mag-need to reset. Then yung kanyang waste ink pad din nag-overflow na. Kaya nilinisan ko muna at pinalitan ko na ng waste ink pad. So dito na tayo sa hose papunta ng waste ink pad. Ito na yung gagalawin natin. So ingat pa din, kung ayaw nyong madumihan, gamit kayo ng tissue. Gamit kayo ng gloves para at least safe yung kamay ninyo. So kasi mas komportable ako magtrabahong walang gloves kasi mas sanay na ako Mas buwelo kasi gumalaw. Ayan, so higupin lang natin guys. Ayan. Higup. Parang wala nga. Wala Wala, bumabalik Bumabalik. Ayaw bumabalik na guys Yung syringe natin, yung pressure niya bumabalik. Okay. Sige nga, higupin nga muna natin na walang nawala to. Try nga natin kung mayroong kung bumalik pa ba. Kapag bumalik yan or lumalaban, ibig sabihin may problema tong kanyang tinatawag na, tawag natin dyan, tawag natin dito, yung purge unit. Sige nga. Okay naman. Push nga natin. Okay naman. Ayun. Oops. Okay, may problema ang purge unit niya, guys. Ayun bumabalik guys Bumabalik siya Okay. So, ibig sabihin, kung bakit hindi na tuloy-tuloy yung ng block kasi nagkaroon ng problema yung purge unit. Okay. Nako. Yan bumabalik talaga gumagalaw pa balik yung syringe natin. Abutin na yung daliri ko. Lapit na. Yun, malapit na nga. Ayun na nga. Ayun lapit na. Okay, so meaning kapag ganyan ang problema na bumabalik yung syringe natin, may problema yung purge unit. Pwedeng naiipit siya, pwedeng barado. Okay? So, babaklasin natin yan guys. Medyo mahaba-habang inuman to guys. Sige, baklasin natin yan. As in, totally babaklasin talaga natin. Ito, tagalin muna natin yung kanyang mga connection. Ito. Yan. Okay.
Then, ipis. Problema inipis, buti na lang hindi panginat-ngat, buti na lang hindi panginat-ngat. Wala pang inangat-ngat, So, since, natin yung porg unit niya, ito na yung gagawin natin. Tagalin natin ulit ito. Yung nga, sabi ko nga, kakalinis ko lang ng ilalim na to. Then, pinalitan ko ng waste ink pad. Ayan na siya. Ayan. Then, ito, tanggalin natin to. Ayan. Ayun, dumi pa, Dumi pa pala nito, guys, Okay, hugasan natin to. Then, ito, punasan na lang natin to. So punas naman ito, guys, dapat basa yung pamunas para talagang ma-absorb yung dumi. Magpunasan natin. Kasi kung tuyo, then madudulas lang yan dyan. Hindi totally yung waste ink. Hindi totally yan mawawala. Kaya dapat basa yung pamunas mo dyan. Yan. Okay. Punasan na para mamaya malinis na talaga. Ito naman, pwede na lang itong punasan. Anyway, basa naman yung pamunas natin. Kung nagtitipid kayo sa tubig, punasan nyo lang ng basa yan. Then that's it. Okay na yan. Right, next natin. So since ito yung nagkakaproblema, tanggalin natin yan. Tanggalin natin dito sa ilalim. Hugutin natin yan. Ingat-ingat na lang kasi madumi talaga yun, guys. Yan, madudumihan na naman yung ating kamay. Napakadumi na nga. Madudumihan na naman ulit. Next, ito, guys, tanggalin natin to. Yan, kita nyo yung tornilyo. Tanggalin ko lang yung tornilyo nya. 1. Okay. Saan ba to? Talaga? Ay, hindi naman ata, guys. Hindi ba pala to? Sorry na agad. So, ito pala. Tornilyo dito. Tanggalin natin yung tornilyo dito. Then, tornilyo dito. So, common itong nangyayari, kagaya ng mga nauna kong video, kapag, hindi naman ibig sabihin kapag faded na or nawala na ng any color, for example, black, then faded na, then, hindi natin pwedeng sabihin na printhead agad yung problema. Pwede din itong porg unit. Kasi ito, kapag yun nga kanina, di ba, lumalaban yung ating syringe natin. So, ibig sabihin, yung pressure, nilalabanan niya, imbis na lumabas yung ink. So, hindi makalabas kasi binabara siya ng pressure. Yan, hugutin natin to, guys. Hugot lang. Yan. Alright. So, eto mismo yung i-double check natin. So, careful lang kayo dito. Ito, ha. Careful lang dito. Ito kasi meron siyang spring.
Ito, meron siyang spring, ayan. So, baka mawala. Then, may spring din to sa ilalim, baka mawala. Careful kayo. So, linisan natin to. Then, tinanggal ko yung tornilyo ditong isa. Asa na ba yung tinanggal ko? Ito. Ibabalik ko lang kasi mamaya tatanggalin natin yan. Yan. Sige, doon tayo sa linisin natin to. Okay guys, so continue tayo. Ito yung per unit. Linisin natin siya. Ayan. Alam muna natin ang tubig. Sabi ko nga ito dapat ingatan nyo to kasi meron tong spring, kaya i-hold nyo lang yan dyan. Dapat hindi matanggal yung spring niya. Okay. Yan. Then, tanggalin natin yung hose. Ito. So, dapat yung hose continuous yung labas doon sa kabila. Walang lumalabas guys. So. So, dapat merong lalabas doon. So since walang lumalabas na tubig doon, ang problema niyan ay nandito. So yan, ingatan na lang na hindi mawala yung spring. Ayun, natanggal na nga. Natanggal na yung spring guys. Ayan, mamaya balik na lang natin doon. Ayan, natanggal. Then, since barado siya, dito tayo gagalaw. Tanggalin natin to. Yung dalawang tornilyo at tanggalin to. Ayan. Alright. So, dito ang problema niyan. So, tanggalin lang to. Ayan. Tapos, eto, medyo i-loosen natin. Yan, tanggalin natin dyan. Pwede kasing dito, pwedeng barado yan dyan. Dito din, pwedeng barado yan dyan guys. So, try natin lagyan ng tubig. Ayun. So, continuous na yung tubig. Alright. Then, balik natin. Paikutin lang. Then, iipit ulit dito. Pwede kasing dahil sa pagkakaipit dyan, kaya yan nababarahan. No. Diyan, ayusin lang natin. Yan, ganyan dapat. Then, ipit na dito. Yan. Then, try natin kung continuous yung tubig. Ayun. So, dapat continuous yung tubig. Ayun o. Diba? Ganun. Balik natin to.
Ayan. Then, tubig. Ayan. Ayan, dapat continuous yung labas ng tubig. Ayan, continuous. So, okay na to. Then, balik na natin dito. Okay, yan. Balik ng tornilyo. Ayan, right. Then, sabit na natin dito. Then, try natin ulit. Tubig. Parang ayaw niya, oh. Okay. So, ulitin natin. Bakit kaya ayaw? Wala. Walang hangin na lumalabas, guys. Hindi naman hangin, oh. Ngayon naman tubig. Parang naiipit siya dito. Masyado siyang naiipit. Parang masyado siyang naiipit dito. Kaya hindi continuous yung flow ng waste ink. Yung hangin niya, hindi continuous yung flow. Sige nga. Meron pero ang hina.
Try nga. Yun. So, may lumalabas konti. Yan ah. Okay. So, hindi ibig sabihin na wala ng kulay or wala ng ink or sabihin natin pangit na yung output. So, hindi ibig sabihin sira agad yung kanyang printhead. Pwedeng yung 4 unit. Nga, try nga natin. Push. Ayun, diba? Ayun, may lumalabas ng tubig. Kabit na natin dito. Siksik doon. Yan, alright. Yan, okay na yan. Okay, dito. Alright. Yan, ganyan. Alright. So, balik tayo sa shop. So, ito guys, sa paglilinis ng per unit, as in talaga, tsotsaga, ano mo lang talaga siya. Kapag hindi mo nakuha sa una, ulitin mo lang. So, ganun lang naman yun. Ito, balik na natin to. So, ito, nandito siya. Yan, lalagay ko lang siya dyan. Then, yun. Then, that's it. Tapos, ito. Kabit ko yung kanyang spring dito. Yun. So, ingatan na hindi mawala dapat yung spring. Alright. Ngayon, balik na natin siya. So, pagbalik naman, paganyan naman yan guys. Push lang, dapat ito makapasok doon. So, dahan-dahan lang. Sakto lang naman yun eh. Yun. Alright. Ayun, diba? So, tingnan nyo din yung hose. Dapat hindi ito naiipit. Yung hose para sa waste ink natin. So, dapat hindi yan naiipit, guys. Kasi isa din yan nagiging cause kung bakit nababarahan. Or hindi. Or yung pressure bumabalik. No. So, yan. Lagyan ng tornilyo. Ito na. So, nilinisan natin yung per unit. Then, the same time, pinakontinuous natin yung flow ng hangin or ng tubig. Kasi yung number 1 na kailangan, dapat walang pressure ha. Dapat walang pressure. Dapat yung pressure nilalabas, hindi barado.
Then ito, pasok na natin dito. Yun. Balik lang sa dati. Yan, it's almost 10 o'clock in the evening. Then, ito. Tapusin ko lang to, then matutulog na rin ako. Kasi kailangan to ni teacher. So, kailangan to. Kaya tapusin ko lang to. Kita pa ba? Right, good. Still alive. One is enough for tonight. 2 is too much. Yun. Sige, balik na natin to dito, guys. Yan. Oops. Ano nangyari? Hala, ayun. Okay, good. Okay. Okay. Tingnan nga natin kung may higop na siya. Higop nga. Ayun. Ay, higop na nga. Ay, higop na nga yung tubig. Ulitin. Ayan. Wala pa din. Ito gagawin natin. Iusod lang natin doon. Usod natin doon. Dapat may mahigop tayo. Parang wala na higop pa. Parang hihina na. Diinan nga natin to. Wala. Nako guys, wala. Problema na ba yung porg unit niya? Papalitan na ba yung porg unit niya? Nga, balikan natin to. Okay, pagalawin muna natin yung head. Para bumalik sa original na pwesto niya. Yun nga. Okay, power on. Dapat bumalik sa dating pwesto yung head.
Power off. Lagay ko nga siya dito. Power on. Ito, gumagumula yung head. So, dapat bumalik siya sa original na pwesto niya bago natin higupin. Alright. Ganun lang yun. Sige nga. Power off. Okay. Unplug. Then, higupin natin guys. Parang wala talaga nahihigop. Wala. Totally walang nahihigop siya guys. Nako, porg unit. Problema tayo nito sa porg unit guys. Ayun, alright. Ayan, may nahigop na. Nakulitan sa atin. Ayan na ah. Ayan, binalik ko lang, binalik. Ayan ah, humihigop na siya guys ah. Ayun. Yan lang natin mapuno. So, dapat kasi from head, continuous yung ano, mula dito sa damper, mula dyan sa mga hose na yan, dito sa tank, sa damper niya, papunta doon sa pinakang head niya, yun. Tsatsagaan mo lang talaga siya. Okay na to? Ayan. So, tingnan nyo naman gaano siya kadami. Oh. Okay? Tapon ko lang to guys. Alright. Then, sunod, ikutin natin to, yung gear, para malabas natin to. Then, yung natira dito, sa porg unit natin, higupin natin yan yung waste ink. Yan. Then, alright, higup. Yun. Pakinggan nyo yan, higup nyo na. So, dapat gano'n, nahihigop na dapat siya. So, dapat nahihigop yung kanyang ink. O yung waste ink natin.
Iniipon ko yung waste ink guys kasi original ink to. So lahat combination naman mas marami yung black kaya black pa din yung kulay. Kaya gagawin ko pag bibili ko ulit 200 pesos per bottle. Joke lang. Right. Pero kung wala na talaga kayong ink, pwede pa naman to kasi mostly 90% niyan black yung kulay niyan. Then pag pinaghalo-halo mo yan lahat ng kulay na yan, black pa din yan. Okay, next step natin, tissue. Yan, isang ply. Yan, ganyanin lang. Tapos ganyanin. Tapos ilagay dito guys. Ilagay dyan. Yan. Diinan. Then papuntahin dito yung head. Hayaan natin mag-reside dyan yung head mga 1 minute. Para ma-absorb niya yung ink sa head mismo. Yan, balik na natin doon. And that's it. Yun. Diba? Alright. Continue tayo. Sorry na. Yan, ganyan na lang. Plug in tayo. Alright, plug in. Yan, natin mag-move yung head. Yan na, basang-basa na yung ano natin. Working station natin. So, madami pa nakatambak dito. May 4 na laptop, then may 5 pang printer. So, isa lang yung kaya ko ngayon. Kala ko kaya ko makatatlo ngayon na printer. Pero dito pa lang as in totally halos naubos na yung oras ko. It's almost 10:30 PM. So, I need to rest. Then, bukas turo na naman tayo sa school guys. Yan. Okay na. Bumalik na siya. Power off. Then, linisin lang natin to. Yan. Okay na yan. Try na tayo guys. Tingnan natin kung kompleto na ba yung output niya. Cancel button, power on, nozzle check. Right? Tingnan natin kung kompleto na ba yung niya, kulay. And that's it guys. Okay na. Very good na ulit. So back to normal. Meron na siyang black. Ayan. So as in totally per unit yung problema. Pwede mo naman ma-repair. Kung hindi mo naman ma-repair, palitan mo na lang yung per unit. Yan. Thank you so much. Yan. I-reset ko na lang to. Kasi yung dito. Capacity to print niya. Ito na 28,600. Then yung black page niya naman 8,300. So black page 38%. So madali nang re-reset ko na lang siya guys, then okay na. So sana may natutunan tayo sa video na to. Sana klarado sa inyo kung ano yung gagawin. At sana wag niyong kakalimutan na mag-subscribe. Then kung mayroon kayong mga katanungan, pa-comment na lang guys. Then I will find a way, a time to answer all your questions, queries. You can also message me into my Facebook page, Alden Altamarino guys. Pa-message na lang. And please don't forget to subscribe. Then pahit na din ng notification bell. Like and share, comment.
huwag nyo na may skip yung natin, yung mga ads natin. Thank you so much. This is also your Kotek, Alerta Marino. Peace out, guys.